Dito sa GICC sa Maribeles, GICC ang pangalan. Yan, yung malaki building na malaki dyan. So nung na-raid yung sa Bagak na Pogo, nag-alisan yung mga nandyan. Oo, bigla daw nawala yung mga nandyan. At halos ilang tao yung ano nila doon? Ay, anong year yan? Ah, okay. Last year lang daw po. Last year lang. Ngayon, ituloy na lang natin mamaya dahil medyo maingay. Kuya, yung tinatanong kita kanina, after nung na-raid yung sa Baga na Pogo, nag-alisan yung mga Pogo dito. Yung GICC ba yun? Oo, doon. GICC. So mga ilang tao yung mga nagtatrabaho doon? Mga 2,000 plus yun. Marami. 2,000 plus? Tapos anong year yun, kuya? Mga kwan yun, nakagsimula yun, bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic? So pero last year lang sila, last year lang sila nag-alis. Ah, okay. Bago mag-pandemic, tapos panahon yun ni Duterte, tapos last year lang sila nag-alisan dahil nagkakahulihan na. And mostly mga Chinese, no? Opo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Maribeles. Napakaganda po pala nung lugar, kaya ganun na lang yung ano. Maraming salamat, kuya. Ganun na lang yung interest ni Harry Roque na makuha yung lupa dito. At plano niya na talaga na floating yacht. Kasi nga, napakaganda ng dagat. Humanda ka ngayong panot. Yung video pong yan na napanood natin, pinost po yan ni Mami Pebbles sa kanya pong page, no? Patungkol po yan sa sinasabi o di umano'y involvement daw ni Harry Roque patungkol po sa Pogo at yung sinasabing issue ng land grabbing. So, babasahin ko po sa inyo yung sinabi ni Mami Pebbles patungkol po dyan sa video na yan. Sabi niya dito, habang ako ay papunta ng Maribeles, Bataan, nakasakay ako sa bus, rini-research ko sa Google ang roots or pinagmulan ng pamilya Roque. Bakit Bataan ang target ni Roque na tayuan ng Pogo? At bakit sa Bataan siya bumili ng lupa para gawing Pogo Kineso? Si Harry Roque pala ay tubong Orion Bataan at pamangkin ng ex-vice governor at kanya namang asawa na tubong Bataan din ay last year napabalita na may raid na Pogo sa Bagak. At dahil sa balita na ito ay may Pogo sa Maribeles na nagsara at tumakas ang higit na 2,000 Chinese na nasa Maribeles. Grabe, ang dami na. Sino ang tumulong na makaalis ng bansa ang mga Chinese Pogo sa Maribeles? Ayon sa aking kausap, ang Pogo sa Maribeles ay nag-ooperate sa isang building na ang pangalan ay GICC. At nagsimula ito mag-operate bago pa daw mag-pandemic. Ibig sabihin, ito ay nag-operate nung panahon ni Duterte at panahon na spokesperson si Harry Roque, no? At ng mga panahon din na yan, sinasabing nabili ng Biancham Holding Corporation at First Bataan Holding Corporation na pagmamay-ari ng mag-asawang Roque ang mga lupa at kung saan nagrereklamo ang mga magsasaka na hindi naman daw nila ito ibinenta. Hay nako Roque, akala mo tatantanan kita? Galingan mo ang sagot mo pagkabasa mo ng post ko, ha? Napapansin ko lang kasi na hindi mo dinidibang kapag ang usapan ay nakawan ng lupa sa Maribeles. Ayan. So, yan po yung kaugnay na post ni Mami Pebbles, no? Doon po sa video na pinost din niya. Ito lang mga kababayan, ano? Alam nyo, isa sa mga reasons kung bakit hindi po nawawala ang NPA or insurgency ay dahil po merong mga land grabbing na ginagawa. Either yung mga warlords, yung mga political dynasties sa mga liblib na lugar sa mga probinsya or yung mga mayayamang kapitalista, no? Kaya po, hindi mawala-wala ang insurgency dahil may mga katutubo at mga native Filipinos na inaagawan ng kanilang mga ancestral land at mga lupang sakahan, no? Lilinawin ko po ha, ako po'y tutol sa armadong pakikibaka at ayoko po ng pagre-rebelde, no? Dahil hindi po maganda yun eh. Pare-pareho po may napapaslang sa hanay ng kasundalahan at hanay po ng ating mga kababayan. Pero kung aalamin po natin yung reason kung bakit sila nagre-rebelde, isa po yan. Isa po yan, yung land grabbing, no? Pangaagaw sa kanilang lupain, sa kanilang tinubuang lupa na pinamana pa sa kanila ng kanilang mga ninuno, no? Na mga naunang Pilipino. Inaagawan sila ng lupa porket hindi sila nakapag-aral, porket mga magsasaka lamang sila. Inaagawan sila ng mga mayayaman, mga nakapag-aral.
minsan pa mga local government officials, no? At mga political dynasties at mga warlords sa mga liblib na lugar, no? So going back, diyan po sa issue na yan, mukhang mabigat po yan. Kung totoo yan, mabigat nakakaharapin niya ni Harry Roque. Actually, may nabasa po ako na balita patungkol dyan. Dito po sa article ng abogado, sabi dito, Roque and wife Myla urged to return to Philippines and face raps over land grabbing incident. Noong April 13 nito, this year, ito po yung naging parang sinabi or mensahe ng mga farmers na nagsampa ng kaso. Sabi dito, here I quote segments from the farmers' long message. Sa ombudsman po kami nagsampa ng kaso last 2023. Hanggang ngayon po ay wala pang resolusyon ang ombudsman kung dapat isampa sa Sandigang Bayan ang kaso o i-dismiss niya. Si Ombudsman Martires po ay close friend ni Harry Roque. Naku po. Nagmarcha po kami dati sa Senate, pati sa House of Representatives. Wala po nangyari kahit po mga media ayaw kami ibalita noon. Alam niyo mga kababayan, pansin ko, no, yung mga pogo, talagang pinuntahan nila or tinarget nila pagtayuan ng kanilang mga pogo, yung mga liblib na lugar, yung mga probinsya, no? Kung saan yung mga kababayan natin namumuhay ng tahimik, no? May hindi man mayaman, hindi man sagana sa buhay, simpleng buhay, pero namumuhay po ng tahimik. Yung po yung kanilang pinunteriya. Bakit? Kasi mas madaling itago ang mga gawaing iligal at masama sa mga liblib na lugar. Kagaya na lamang dyan sa Tarlac, sa Pampanga, yung pinagtayuan ng Pogo na nai-involve po, no, si Alice Guo, mga lugar po yan na probinsya mga agricultural land or siguro mga ancestral land pa, no, yung pinagtayuan. Kaya talaga pong nakakalungkot na parang yung bansa natin napaka-inosente sa mga bagay na masama at mali. Dinungisan po no? Parang binaboy na maayos tayong namumuhay, tahimik ang ating mga kababayan sa probinsya, inoccupy nila, ginrab nila ang mga lupain, binili sa murang halaga. Natatandaan ko may isang kapitan na parang ginipit, no? Di man ginipit daw ni Alice Guo kasi hindi pumayag yung kapitan na ibenta yung lupa, no? So, yun po yung usap-usapan. Ngayon, sa akin lang, ang sakit po talaga bilang Pilipino na makarinig ng mga ganyang balita na mismong kapwa pa Pilipino, kung totoo man yung akusasyon kay Harry Roque, kapwa natin Pilipino ang nagpapagamit, no? Kung totoo yun, nagpapagamit or nagiging kasabwat ng banyaga ng mga Chinese para i-occupy ang mga lupain natin dito. Bawal po yun Labag yan sa konstitusyon. Hindi po pinapayagan ng konstitusyon na makabili ang mga banyaga ng lupa sa Pilipinas. Kaya nga po yung mga banyaga na gustong bumili ng lupa sa Pilipinas, nag-aasawa po sila ng mga Pilipina or Pilipino para magkaroon po sila ng property. Yun, legal po yun. Pero yung ibebenta mo sa mga Chinese national ang lupain para gamitin sa Pogo, gawing warehouse, tapos mamukat-mukat mo, may mga bilyong-bilyong halaga ng shabu na nahuhuli doon. Hindi po ba nakakapikon, nakakasama ng loob? Parang ginagawa ng pugad ng mga sindikato ang bansa natin, ang mga probinsya natin na tahimik, simple ang buhay. Tapos dito pa kayo nagpapalaganap ng mga illegal gambling nyo, dito pa kayo nagpapalaganap ng mga scam text nyo, tapos makakarinig ka ng kidnapping, tapos meron pa mga illegal smuggling, no? Mga smuggling na mamukat-mukat mo, anak ng dating presidente ang sinasabing involved, di umano. Mga kababayan, hindi po ba nakakasama ng loob yun? Tapos, sila pa din yung umaagaw ng ating karagatan sa West Philippine Sea na talagang namihasa sila nung nakaraang administrasyon. So, talagang nakakasama po ng loob. Alam nyo, eto lang observation ko, pakiramdam ko, real talk na to, diretsahan na to, nung nakaraang administrasyon, feeling ko dumami po ang mga sindikato. Smuggling, illegal na droga, illegal na sabong, yung mga love scam, yung mga text scam, Pogo, kung ano-ano pa. Tapos sasabihin nyo, ngayon madilim, maitim ang Pilipinas, wala sa tamang landas. Grabe mga kababayan. Iga-gaslight nyo pa at sisisihin nyo pa, babaliktarin nyo pa. Grabe yung ginagawa ninyo sa Pilipinas. Nagiging kasabat pa kayo, mga Pilipino kayo, nagiging kasabat pa kayo para baluhurain, gaguhin ang mga Pilipino, gamitin ang bansa natin. Agawin ang ating mga natural resources. Yung mga illegal mining na iyan, kapwa mga kababayan pa natin ang sangkot. So,
Kung totoo itong binahagi ni Mami Pebbles Talakera patungkol po kay Harry Roque at sa asawa niya, mabigat yan, no? Talagang mukhang mahihirapang makabalik sa Harry Roque sa Pilipinas. Napagtanto ko, baka ito yung dahilan kung bakit galit na galit sila sa administrasyon ng PBBM. Baka ito yung dahilan kung bakit nila gustong i-overthrow ang gobyerno ni PBBM. Dahil hindi sila makabuelo, dahil hindi sila makaporma sa mga gawain nila. And siguro dahil takot sila dahil alam na, nasiwalat na, nabulgar na ang mga maling bagay-bagay na ginagawa nila at sinisingil na sila ngayon. Siguro yun ang dahilan. Siguro yun ang dahilan kung bakit galit na galit sila sa kasalukuyang administrasyon. Na lahat na lamang ng negatibo, ibabalita nila at ipapaalam nila sa mga Pilipino para yung mga Pilipino magalit din. Siguro yun ang dahilan dahil gipit na gipit sila ngayon sa mga maling ginagawa nila. Sukol na sukol sila ngayon dahil pinapanagot na sila, hinahabol na sila ng batas. Kaya sila nagpugaan, nagtaguan, nagsialisan sa bansa. Mayayabang pa, matatapang pa, mga kababayan. Sana po, ma-realize natin ito. Mahalin po natin ang Pilipinas. Huwag po tayong pumayag, no? Kawawa naman ang ating mga kababayan dyan sa Bataan at sa iba't iba pang probinsya na inaagawan ng lupang sakahan, ng mga ancestral land, ng mga lupang pinamana pa sa atin ng ating mga kanununuang Pilipino na pinaglaban ng ating mga bayani. Hindi sa pagiging corny, no? Totohanan po ito. Seryoso po ito. Nakakalungkot at nakakasama po ng loob. Huwag po tayong pumayag, mga kababayan. Huwag po nating hayaan na mamayagpag at manalo ang mga pro-China sa 2025 midterm election. Yung mga senador, mga congressman at mga LGU na tumatakbo dyan sa mga LGU positions. Kung mga maka-China yan, huwag nyo pong iboto dahil tignan nyo naman ang ginawa sa atin ng mga Chinese na iyan na gumagawa ng illegal dito. Tignan nyo ang ginawa nila. Pinapasok sila na milyon-milyon sila dahil sa pastilla scheme na yan. Mga Pilipino pa ang pumayag, nagpasuhol, nagpa-bribe, tumanggap ng lagay para makapasok ang mga yan kahit illegal. Overstaying. Nagkaroon ng birth certificate at passport dito. Yung ibang Pilipino nga, hirap makakuha ng birth certificate, late registration At saka passport, hirap sila Pero yung mga illegal na mga Chinese na nakapasok dito para gumawa ng kanilang mga syndicate deeds, mga gawaing sindikato nila, maluag at malayang nakapasok dito. Kailan nangyari yan? Dumagsa sila noong nakaraang administrasyon, mga kababayan. Tapatan na po, no? Huwag na tayong maglokohan dito. Grabe ang ginawa nila sa atin. Inaagawan pa tayo ng teritoryo. Tapos kinukonsinte, kinakampihan at pinoprotektahan pa ng mga DDS, mga kababayan. So, huwag po tayong pumayag na ito'y lumala. Huwag po tayong pumayag na sila ay makabalik sa gawain nila na pambababoy, pambabastos at panggagago sa bansa natin at sa ating mga Pilipino. Huwag po natin silang hayaang makabalik. Sobrang-sobra po yung ginawa nila sa atin. Nakakadurog po ng puso, nakakasama ng loob. Tayo po ang may kakayahan na pigilan ito. Maging matalino po tayo sa pagboto, mga kababayan.